Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, may i-share lang ako tungkol dito sa Galatia 6 verse 7. Ito nga mga kapatid, basahin ko. Huwag ninyong dinlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Mga kapatid, minsan gusto natin ng magandang ani, tagumpay, pagpapala at kapayapaan. Minsan nakakalimutan natin na ang ani ay nakadepende sa itinanim. Huwag kayong padaya, maraming panlilin lang sa mundo. Okay lang yan kahit mali, wala naman makakaalam. Minsan lang naman, kahit walang nakakakita. Yung parang tipong ganun yung mindset natin kasi akala natin walang nakakakita. Kasi okay lang kung ano yung gagawin natin kahit alam na natin na mali. Maaaring maloko mo ang tao pero hindi mo maluloko ang Diyos kahit kailanman. Ang kasalanan ay maaaring lihim sa tao pero lantad sa Diyos. Kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Ito ang prinsipyo sa buhay. Kung galit na itinanim, galit aanihin. Kung kasinungalingan, problema ang aanihin. Kung kabutihan, pagpapala ang aanihin. Hindi aksidente ang ani, resulta ito ng pinili mo. Hindi mo pwedeng itanim ang kasalanan at umasa ng pagpapala. Hindi agad-agad ang ani. Minsan, akala mo okay na ang ginagawa mo. Walang nangyayari agad. Pero tandaan, may darating na ani sa tamang panahon. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero siya ay makatarungan. Pero, pwedeng magbago ang itinanim. Kung mali ang itinanim mo noon, pwede kang magsimulang magtanim ng tama ngayon. At ayon nga sa talata ng Galatia 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hindi mo mababago ang nakaraan mong tanim, pero mababago mo ang ani mo sa hinaharap. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang ginagawa ko sa buhay ko, sa isip ko, sa puso ko, sa mga ginagawa ko. Kung gusto mo magandang ani, magsimula ka magtanim ng tama ngayon. Dahil sa huli, hindi ka aani ng hindi mo itinanim. Ang buhay mo ngayon ay bunga ng nakaraan mong itinanim. At ang kinabukasan mo ay bunga ng itinatanim mo ngayon. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang. Ito nga lang ang masasabi ko. Kung ano ang itinanim natin noon, yun din ang aanihin natin ngayon.